nagiging oposisyon, tinutulig sa nila yung ginagawa ng gobyerno against dun sa mga kaibigan nila. Oo. Yun. So, opposition ba yun? Diba? Sabi ni Arthur, De La Cruz ang hirap. Okay, kasi kumukonsinti niya yung mga sinasabi hindi maganda ng pamilya. Sa PBBM administration, nakabahagi siya ng administrasyon. Yun, di ba? Tapos hindi niya sinasuway. Oo. Let's educate the voters, period. Doon tayo talo At least nakatulong mentality, sabi ni unapologetic. Mga kayubi, sa totoo lang, sino nakatulong? Sino nakatulong? Okay, ganito. Minsan kasi, tayo, tama yan kailangan talaga natin ng voters education partner. Kasi sabi ko nga, pag ito nabigyan ng konting tulong, kahit 500, ang boboto na talaga nila kung sino nagbigay ng 500. Ganun yung dating. So, ito naman partner, sabi nga natin, di ba sabi niya nagmamalasakit siya, di ba? So, yun ba? Kasi mayroon nagsabi na, nagmamalasakit ka ba? Ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Thank you. Kasi alam mo na hindi mo kayang i-lift ang DepEd. Kaya tama lang ba na umalis ka na dyan para sa kapakanan ng mga teachers? Kasi habang tatagal ka dyan, baka lumala ang sitwasyon. So tama yun. Kung yun yung pakiramdam niya, wala akong magagawa dito, alis na lang ako, makabayan yun, partner. Dapat nun niya pag ginawa. Diba? Kung alam niya sa sarili niya, hindi ko kaya, dapat nun niya pag ginawa. Pero okay na rin. Kung ngayon niya ginawa, kung makakaibsan ba ng problema sa DepEd, okay lang. Pero yan ba talagang pinakadahilan? Tingin ko, sabi ko, mali pa sa sinabi natin kanina, una, ang DepEd wala ng confidential funds. Isa sa dahilan yun. Definitely. Kasi hindi niya binanggit kung ano ang dahilan. Ayaw niyang pabanggit. Wala nga, di ba parang... Even yung Malacanang partner, nung sinabi niya kanyang resignation na effective sa July 19, hindi din alam. Blanco din. Basta tinanggap lang din ng Pangulo ang kanyang resignation. Kaya nga.
Hindi niya sinabi. Kaya nga, di ba may mga ano nga dun? May mga, di ba sabi niya nga, I tendered. Tendered ba? Sabi niya, I tendered my resignation. O, nagkaringgan lang ako. Dapat tendered. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Tendered, oo. Tendered. Dapat tendered yun. No? Parang tended sabi niya. Siguro medyo na ano, baka nabingi lang ako. Oo. Pero, tingin ko nga partner, maliban sa mga, sabi nga rin ng mga kayubi natin, maliban sa maganda yung gesture niya na umalis siya, dahil marami na rin sumasabi mag-resign ka, o di, nagbigyan niya ng pabor. Pangalawa, naghahanda ito for the next election. Sa darating na election. But alin dyan ang mas pinakarason? Kasi hindi naman, alam mo partner, yung pagre-resign, hindi basta-bastang desisyon yan partner. Nahihirapan na siya mag-pretend. Mga kayubi, nahihirapan na siya mag-pretend na neutral siya. Kasi hindi siya neutral. Kasi, syempre, kabig pa rin siya sa Pamilya Duterte. Kahit pa paano partner, bili pa rin ako kay Bibi kasi nagpakatotoo siya. Nagpakatotoo siya sa administrasyon. At mukhang hindi na tama itong nakikita ko. At mismo sabi niya, yung unit team, nung election lang yun, para sa akin, ipinamukha lang niya na, okay, akala ko tuloy-tuloy yung unity natin. Pero habang nandyan na tayo sa pwesto at nakikita at nararamdaman niya, mukhang hindi na siya parte. Kaya sinabi niya, hindi na, yung unit team, nung election lang yun. Saka baka naman din naisip niya, hindi na siya asset. Hindi na siya asset sa DepEd. Di ba? Tingnan niyo mga kayubi. Ito yung nakita ko. Bakit siya inassign? Ba't siya na-point as vice sa NTF-ELCAC? Kasi nga gusto niya yung DND. Pag NTF-ELCAC, syempre, tatuligsa ka pa rin ng mga terorista. O di bigyan ka ng vice chair. Syempre, wala ka pa rin kamay dyan. Kasi vice chair ka lang. Di ba? So, kung papasinin niyo, ang layo ng, hindi related yung edukasyon sa NTF-ELCAC. Malayo. So, ano yun? Nagdadalawa siyang trabaho, nawawala siya ng focus sa edukasyon. Kaya siguro nagkaganito. Saka ang dami yung spokesperson dun, partner. Parang hindi nga siya nagsasalita na, especially during the Senate, parang bihira siya magsalita. Turo dito, ganyan. Turo dito. So, pag minsan kasi ganun mga kayubi, parang hindi mo alam, hindi ka expert do sa bawat issue. Kasi may tuturo kang iba. Dapat nasa ano mo na yun nasa kamay mo na yun, mga issues ng DepEd. Diba? Well, sabi rito ni Lourdes, may malaking reason how Sara ran for VP last election. Napilitan lang siya for the sake of DDS because of ICC. Hindi natin alam. Ibang point yun, Hindi natin alam. Kasi, ibang point. Ang iba naman sinasabi ngayon, na dati partner, sumakay siya kasi parang ang iniisip niya parang napaka partner napaka early pa na for her para tumagbo sa mataas na posisyon kaagad. Lalo na sa sa posisyon ng pagkapangulo. Kaya nag-BP muna siya. Although, di ba dati yung kanyang tatay, gusto niya na kaya nga against siya na maging tandem di ba? Kasi ang iniisip ni former president ay hindi. Mananalo yan because of you. Mananalo yan dahil sa iyo. So, well, aminin natin. Pero may hirapan alam mo pag nagbangga sila. Mga kayubi malakas kasi pareho PBBM saka si Sara. Malakas yan pareho. Pag nagbangga yan, mahati So, ngayon, medyo confident na siya na it's about time. Na siya natatakbo? Si Sara?
Kasi yung iba sinasabi, partner, tingin ko lang yan, opinion ko lang yan, partner. Kasi dati, dami ang mga nagsasabi. Siyang nagdala. Sa pagkapanalo na Unity. Siya, si VP Sara. Oh, tulad siya, ko? Yung iba, kasi sa survey talagang napakataas siya. Kahit ngayon, sa survey, di ba? Malakas din ang clout ng Marcos, partner. Walang kamatayan ng mga loyalista Pero ng Marcos. okay, sa tingin mo, partner, sino ang pupwedeng ilalaban nila dyan? Saan? Sa pagkapangulo sa 2028 against Sara, against VP Sara? Si Cheese. Hindi natin alam. Si Cheese. Kaya, yun ang partner, Kaya kasi ang lakas ng loob lang, ng Vice President na para tumiwala umalis sa gabinete. Pero dapat tama yung sinasabi nga mo, partner po nila. pabanguhin nila si Cheese. Oo. Kasi, kung credential lang, abogado. Oo. Ano ba? Family man, mukha naman di babaero. Di ba? Hindi naman siguro ito nagke-KTV at may mga ibang chicks sa tabi-tabi. Di ba? Wala pang issue so far mga kayubi na corruption. Wala ako nadidinig. Di ba? May magandang asawa. Asset yun Di ba? So, dapat siguro ang baguhin lang ni Cheese, kung tatakbo siya, may konting yabang kasing dating. Dati patok siya sa masa. Hindi ko alam ba't nawala yung magic niya. Hindi ko alam medyo nawala ng konti Lumalabas ngayon para bang, yabang naman yun. Yabang. May ganun Unlike dati, medyo masa yung dating Although sabi nila, malayo pa yung 2028, pero sa panahon ngayon, dati yun. Sabihin mo 2 years, malayo pa yan. 'Di ba? Para pag-usapan ang patungkol sa eleksyon. Pero iba ngayon, partner Iba ngayon yung panahon. Dahil sa daming problema ng ang tao ngayon, kahit 3 taon pa yan, nagmamanman na ang tao kung sinong pwede, partner. At mga politiko, alam din yan, partner. Dahil alam nila, ang tao ay nagmamanman, naghahanap ng partner kung sinong po pwedeng pumalit, partner, sila pumupwesto na yan. No. Partner, Yes. may nagdi-disagree. Oo. Si Liza Hardeleza. I beg to disagree. Sige. Bakit? Not all out vote ang mga loyalista at maka-BBM to make Oo. sure hindi na siya madaya. Nag-all out support daw sila kay PBBM. Oo. Tapos sabi ni Shirley daw, what? Sir Rod, malakas si Saramao. Di ako maniwala. Dayo. Lelan lang? Sumulpot. Hindi, tayo binabasa lang naman tayo. Shirley, di ko maintindihan. Di ako maniwala. Hindi siya maniwala na malakas si Saramao. Dayo, hindi ko maintindihan yung ibang words mo, Shirley. Pero yun na yung thought. Hindi daw si Sara yung nagdala. Hindi. Binabasa lang naman natin sa survey dati, di ba? Nung tumakbo sila. At yung survey na lumalabas ngayon. Ito pa sabi ni Edward Galvan. Yun ang lumalabas sa survey na mas maraming boto. Ang boto niya dahil binoto siya ng mga loyalista. Kasi ganito, lumakas daw si Sara dahil yung mga loyalista, sinuportahan si PBBM, sinuportahan din yung kakampi niya, si Sara. Kaya mas... Pero yung mga DDS, di naman daw sinuportahan si BBM. Kaya mas malakas yung Sino ba sinuportahan ng mga DDS? Kasi ayaw ni Pangulong Duterte kay Marcos Sino? Hindi naman nanalo Sino nga? Sino ba si Isko? Sino? Hindi ko alam kung si Isko ba. Hindi naman si Lenny. Sino? Wait lang Sino mga kalaban niya? Wait Manny Pacquiao? Hindi naman siguro si Manny Pacquiao. Si Lacson? Posible. DDS? Hindi natin alam. Kasi di ba parang may nagbubuo pang Isko? Sara? Ibang lugar. Bakit natin pinag-uusapan ito tungkol sa politika na? Kino-connect natin itong pagre-resign. Kasi walang dahilan nga Walang dahilan. Kaya even yung mga political analysts, yan ang tinitignan nila, partner. Kailangan ni Sara magkaroon ng independence para makabuo siya ng slate para pagdating niya, pagtatakbo siya, may tao siya. Kasi pag wala siyang tao,
hihina talaga siya. Actually, mga kayubi sa Maisog, sinabi ni Mayor Baste. Oo. Di ba parang wala na ang mayor, wala senador, wala mababatas. Doon sa kanilang Maisog rally partner. Oo. Parang nag-iisa na sila, wala nang sumusuporta, parang ganoon, di ba? Pati nga si Bongo, di ba? Parang di na nakikita sa kanilang rally. Oo. Oh, sa Liwasan nung una lang si Robin isang beses, 'di ba? O sino pa ba? Tolentino ba nakita sa Maisog? Parang hindi Bato ay nakita dati sa Liwasan, si Bato, alam ko si Bongo nandoon, si Robin, si Tolentino, sorry, hindi ko na masyado napansin nung sa Liwasan. So yun yung nakikita nila, feeling nila humihina ang mga Duterte at kailangan palakasin to through Sara. At kaya kailangan niya mag-resign. Okay. At the same time, alam ko na alam niya na hindi niya kaya. Oo. Yung posisyon. Sa posisyon. Yes. Yun din sabi kanina ni Cielo Magno, kausap kanina sa isa sa mga programa. Nag-give up na siya kasi talagang hindi niya masusolusyonan. Sabi nga ni former Finance Secretary Cielo, kailangan na. For her, yun yung kanyang opinion. Dapat nga, sabi nga ni Madam Cielo, dapat nung pa Oo. Diba? Sabi ni Edwin Lopez de la Cruz, Sir Rod, di ka updated sa survey. May bago bang survey? Na bumababa si Sara? Umaangat si Raffy Tulfo? Oo. May bago ba? Well, ako din, sorry, alam ko. Pero ang alam ko, pinakala-survey, ang alam ko, siyang sabi gumamayagpag, ha? Hindi, may nadidig naman ako isang political analyst na medyo bumababa. Si Sara. Oo. Kahit yung survey sa trust rating partner, mataas. Yung trust rating ni Vice President Sara. Depende naman kasi mga kayubi kung saan ginanap. Kung sinong gumagawa ng survey din. Saka kung sino yung mga respondents nila. Di ba? Sabi ni Rodrigo David, halatang kakampi daw ako. Kaysa, hindi po. Ito, yung issue lang natin rito, inilalatak lang natin dito ng balanse. Oo. Hindi, saka po ganito, yung po talaga yung tandem namin, dapat merong pros and cons. Yes, diba? Kasi hindi naman kami pwede lagi na puro negative ganyan. Dapat kung ano naman yung positive side ni ganito, masabi din namin. At sabi ni Talatak, as to Duterte Marcos, let's take Sara's word, opportunistic and political move lang yung unity. It was a move for trapos and dynasties to hold on to power. How sad. Sabi naman ni Bong Navarro, lagapak na daw sa survey si Sara. Okay. April 7. Ito, sabi ni Jess MM, April 7. April, 7% at may 9% po na binaba niya sa Okta. Laki. From 7%, Uy, mga kayubi kailan yan? April. Sabi ni Talaktak, diba? Move for trapos and dynasties to hold on to power. Uy hindi lang mga Duterte ang pinag-iusapan natin about dynasties. Marami na anak, asawa, kapatid, lahat ng anak, lahat ng kapatid. So, sad yun. Diba? Hindi ko alam kung kailan tayo matututo bumoto. Sana kung isa lang, di isa lang. Kasi nakukupo nila partner Okay. So, mga kayubi, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino.